Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong ikapito ng buwan ng Hunyo, taong 2021, Lunes po ngayon. At ang ating paalala, magsuot po kayo ng inyong mga face mask at ng inyong face shield. Yan. Para ligtas po tayo. At pag suot nyo na, siguraduhin yung kayo ay mag-uobserba ng 2 metrong distansya sa inyong masasalubong o makakatabi o 6 na pie. At huwag ho kayong makakalimot na magugas ang inyong mga kamay ng sabon at tubig o kaya magpahid kayo ng alcohol. At yung po ating mga katawan, palusugin po natin. Improve your immune system. Palakasin. How? O madali lang. Kumain kayo ng maraming masustansyang pagkain. Gulay. Ano pa? At mga prutas. Maraming tubig inumin po ninyo. Pati vitamins. Ano pa? Mag-exercise kayo tuwing umaga. Di ba may kantang mag-exercise tayo tuwing umaga. Better be sure na huwag masyadong pahirapan nyo naman ang katawan nyo. Yung moderate lang. 15 minutes, 20, okay na yan eh. Matulog kayo ng 8 oras. O yan. Mahirap pag kulang ang tulog nyo, lulugo-lugo kayo. Ano pa? Kayo yung magpainit sa araw. Yung mga alas 7, alas 7:30, okay na yan. Vitamin D. Pag-uusapan na naman natin. Sabi ng iba, wala na ba tayong mapag-uusapan maliban sa health protocols, safety protocols, bakuna? Hindi pa pwedeng hindi natin pag-usapan. Pinag-uusapan na natin araw-araw sa 1 taon mahigit na hindi naman natin sinusunod din. Kaya paulit-ulit naman yung lockdown dito, luluwagan ng lockdown, babalik sa lockdown, paulit-ulit. Kaya nga si Presidente, di ba? Kung minsan, nayayamot na rin eh. Kaya kita nyo, aresto yung mga barangay kapitan na yan na hindi na pinatutupad ng kanilang mga tungkulin. That reminds me, baka makalimutan ko. Alam nyo, nung isang araw, tayo dali-dali nagpunta sa Pampanga. Kasama natin si Romac Makapinlak. Ito ang palagi nating umaalalay sa atin. Punta kami ron, takbo kami ng umaga kasi ginambitan tayo ni Governor Dennis Pineda ng Pampanga. Sabi natin, kasi nag-uusap kami, nung kami galing Tarlac, dumaan kami sa kanya. Sabi niya, Sek, merong Mayor's League sa Region 1 ba sinabi niya? Yung buong yan, yung Pampanga, yung lugarong yun, papuntang north. Darating dito sila, dating Gobernador Mayor Chavit, baka gusto niyong makakausap yung mga mayors. Actually, nakalimutan ko na nga yun. Hindi ko kasi nilagay sa kalendaryo natin. Pero nung alas 2 yata na madaling araw, ito naman si Romac Makapinlak. Sek, nakalimutan niyo yung bukas. Punta tayo ng sabi ko, kaya ba natin pumunta ng alas 6 ng umaga doon? Kasi ang alam ko, alas 9 yung pagtitipon. Ang madali sabi, sinundo niya ako. Di nagpunta kami. Dumating naman kami, eksakto. Bago mag-alas 9, yung pala, registration pa lang. Tapos, swab test pa kami. Swab test na naman. Walang katapusan swab test eh. Negative naman. May nakilala natin yung mga mayor doon. Nakilala natin yung mayor ng Pateros. At marami pang mga Pero we had to come back here sa Maynila. Kasi meron pa tayong appointment, meron pa tayong programa. Madalit sabi. Bumalik ko kami doon.
Kasi nag-lunch po kami ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo dyan sa La Vista. Kasama natin si Dr. Panelo, yung mga asawa Macapinlac, si Chadi, saka si Romac. Ganda naman ang usapan namin doon. Mukhang okay naman si ma'am. Maano pa rin, matalas pa rin ang kanyang isipan. Talagang kailangan pang manilbihan pa. Wala kang katapusang pagsisilbi sa bayan. Anyway, nung matapos tayo, takbo naman tayo rito at may programa tayo. Laban natin, na-late pa nga tayo dahil itong driver ko kung saan dumaan ang rota. So after the program, takbo na naman tayo doon. Inabot naman natin yung parang governor's night. In 35 minutes mula sa toll gate, nakarating kami ng Royce Hotel sa Clark. 35 minutes, mabilis na lang magpatakbo ito si Roma. Kasi hindi namin naabutan eh. Ito naman pala si Mayor Chavit. Siguro nahihiya sa akin. Gusto na niya umalis, hindi makaalis. Kaya pala minomotor, nasaan na kayo? Inaantay. Dalit sabi, naabot po namin, nandun naman yung mga mayors. O eto, kaya ko naalala, kasi merong pakiusap ang mga mayors. Kaugnay po ito sa dinidiscuss natin dito sa mga LGUs para makasiguro na yung health protocols mapanatili natin. Sabi yun ng mga mayors doon, yung pong 400,000 pesos na ibinibigay sa amin na assistance sa LGU, napakaliit naman po. Kami ng mga mayors, Kasi sabi niya, Papa, saan naman darating yung 400,000? Pwede ho ba 1 million to 2 million pesos naman ang ibigay sa amin? O, edi tayo naman, edi tawag kagad tayo kaya, video call si Secretary Wendell Avisado. Sabi, saan ba yung 400,000 na yan? Parang hindi ko yata alam yan. Nung malaman, sabi niya galing yan sa Office of the President. Hindi sa akin yan. Ganun ba? Kako si Presidente ngayon pala ang kailangan nating makausap dyan. Madalit sabi, sabi natin doon sa kanila, sige papaabot ko kay Presidente yan. Yang pakiusap nyo yan. Mabuti naman at the day after, nagkausap kami ni Presidente. Matagal kami nagkwentuhan eh. Kung nandyan ako sa Pampanga, 2 days ago yata. At sinabi ko po sa kanya yan, Mr. President, yung mga mayors, kasama ko kahapon. Sabi ko sa kanya, kaliit naman daw ng 400,000, galing pala sa inyong Office of the President. Humingi kung pwede dagdagan nyo ng 1 to 2 million pesos. Yung mga mayors ng yung mga nandyan, yung galing sa Pampanga, saan pa, Tarlac, Nueva Ecija, Isabela, yung mga mayors na nandyan. Kung nakikinig po kayo, ito ang sagot ni Presidente. Sabihin mo sa kanila, Sal, nagagawin kong 3 milyon yan. Kaya lang, sabi niya, kailangan yung mga mayors, gawin nila yung kanilang tungkulin pagdating sa mga health protocols. Maging stricto sila. Yung mga barangay kapitan nila, kailangan pulungin nila yon. Kailangan talaga, meron silang mga estratehiya, lahat ng uri ng mga hakbangin upang yung coronavirus makontrol natin kasi hindi natin nakokontrol eh. Kaya sabihin mo sa kanila yan, pag nagawa nila yan, 3 milyon, hindi lang 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon ang ibibigay ko sa kanila from the funds of the Office of the President. Yan, narinig nyo na ako. And that, I think, applies not only to Region 1 mayors, that applies to all of you. Lahat ng mga alkalding nakikinig po sa atin. At marami yung nakikinig sa atin. Dahil tinetext nila ako nakikinig daw sila yan, gawin nyo na ho.
Paano malalaman ni Presidente kung tinutupad niyo yung mga tagubuili niya tungkol sa inyong mga protocols? Simple lang ho yun. Siyempre, magre-report kayo. Makikita naman yan eh. Kung dyan sa lugar ninyo, sa syudad ninyo o munisipyo nyo, ilan ba ang bilang ng mga coronavirus na may sakit yan? Ilan ba ang nahawaan dyan? O di siyempre, pag kulang ang bilang, ibig sabihin, magaling yung pagpapatupad nyo ng health protocols. Yan o gawin nyo. 3 milyon na tumataginting. O mamaya nga pala, pinag-uusapan yung tumataginting. Mamaya sa second half natin, meron akong ibabahagi sa inyo. Merong isang malaking, anong tawag dito? Malaking contest. Paligsahan. Huhulaan niya lang kung sino yung kumakanta. Yung mga nanonood sa atin, mamaya bibigyan ko kayo ng telepono. Alam niyo ba yung prize money, napakalaki. Ang ginawa ho natin, meron tayong mga kaibigan na nilapitan. Sa halip pong community pantry, ginawa ho natin musical pantry. O, makinig kayong maigi, ha? Meron kayong maririnig na kumakanta ron. Isang lalaki, pwede rin babae. Depende kung anong dating sa inyo. Pwede nyo hulaan kung ito si Richard Poon, sino pa ba? Jose Marichan, Anthony Castello, si Bing Rodrigo, lahat ng mga singers. Hulaan nyo. Kasi, pag nahulaan nyo, at kahit na hindi nyo mahulaan, maniwala kayo. Mananalo kayo. Kaya pati itong mga, nandito, yung mga crew natin, abangan nyo yung telepono mamaya. Sapagkat ang na-raise ko pong pondo rito ay 1,375,000 pesos. O ito ang sagot ko doon sa mga reklamador na ang dami nagre-reklamo, nagbibigay ng ayuda ang pamahalaan eh. Ilang mga ayuda nun? 2,000, 5,000 dahil meron tayong special lockdown. Saan daw makakarating? O ito pera ito. Kasi pag nahulaan nyo kung sino yung kumakanta, kahit na hindi nyo mahulaan kung sino man siya, meron ho kayong premyo. O biro nyo, 1,000 ang mananalo ng 100 piso. 500 na tao ang mananalo ng ilan? 200 piso. 500 tao rin mananalo ng 300 piso. 500 din mananalo ng 400 piso. 500 mananalo ng 500 piso. Hanggang ho sa 700 meron. And then, magra-raffle pa ho sila. 15 ang mananalo ng 5,000. O, biro nyo yun. Tapos, iraraffle na naman. 15 naman ang mananalo ng 10,000. Pagkatapos, yung mga nanalo, iraraffle na naman yun. Kukunin yung mananalong isang tao, iyon ang makakatanggap ng 100,000 piso. 100,000. Naku, mamaya babanggitin ko sa inyo yung mga telepono, doon nyo ite-text. At saka, kung gusto nyo malaman yung buod, ang gawin nyo, marunong naman kayo mag-Google, di ba? I-Google ho nyo yung ano ba title ng contest? Whose voice sounds familiar? Facebook. Ayun. Pag ginugol nyo, makikita nyo ron, lalabas na doon yung kumakanta doon. Tapos lalagay na yung mga detalye doon, kung anong number. Pero mamaya bibigyan ko na rin ng number para ma-shortcut na. O anyway, tuloy na natin. O yun yung paalala ni Presidente. Kaya itong DOH, sabi ng DOH, mag-coordinate dyan sa LGUs kaugnay sa mga community pantries naman. Kasi nga, ang problema nga ng community pantries, pag hindi nakapag-coordinate, talagang may problema. Binibida ko, galing ako sa
Meron kaming relief distribution kahapon dyan sa Holy Spirit. Ang pinakamalaking barangay ng Quezon City. Kasama natin si Kapitan Chito Balusina. Naku, galit na galit siya nung itong si Angel Locsin. Doon pala sa lugar niya pala ito, sa Holy Spirit. Nung nag-community pantry, hindi ko nakipag-coordinate sa kanya. Yung pala 300 lang ang pwedeng mabigyan. Sabi ko, oo nga, 3,000 ang dumating. Hindi lang, sabi niya, Secretary, 10,000 dumating eh. Kaya ako nagagalit kay Angel Locsin sa ginawa. Oh, ganun ba? Laki pala. Talaga nga man nagkakaroon ng problema. O kaya, DOH ngayon. Para maiwasan yung mga ganun, kailangan yung mga gustong magbigay ng ayuda. Ino-organize yung mga community pantry tinatawag. Makipag-ugnayan po kayo sa mga LGUs. Yung mga LGUs, ready naman nung makipag-tulungan sa inyo. Kasi kailangan nyo talaga ng mga barangay tanod. Kailangan nyo ng mga pulis para ipatupad yung mga protocols. Mabuting-mabuti kung si Kapitan Chito. Talaga ito si Kapitan Chito, nakakadalawang beses na kami bibigay ng mga ayuda doon. Talaga namang sa bawat 200 tao, nako, ang ganda ng napakaayos yung mga upuan nila. Mahigit 1 metro ang pagitan sa bawat isa. Talagang dapat ganun ang gawin natin. Kaya nga itong musical pantry na tinawag ko. Ito yung parang apart from yung ayuda na pupuntahan pa ninyo, itong musical pantry, magte-text lang kayo. Tapos yung pera, makukuha nyo sa tawag doon, GCash. O, di ba? Wala, safe kayo sa lahat. O, biro nyo, sabi ko nga doon sa mga tumanggap ng ayuda kahapon dyan sa Holy Spirit. Nako, sabi ko, yung mga tinanggap nyo, magkano lang ba worth ng bawat package niyan? Baka wala pang 200 nyo, 300. Samantalang ito kung musical pantry na sasamahan nyo. 1,375,000 pesos naghihintay sa inyo. Tuwan-tuwa naman sila. Pinarinig kong konti yung kumakanta Hindi nila malaman. Sabi, sino ba yan? Para siya Richard Poon. Sabi ng isa, hindi. Jose Marichan yan. Sabi naman ng isa, hindi ba si Anthony yan? Sabi ko, layo hindi yata si Anthony yan. Sabi naman isa, mali kayo lahat, si Andy Williams yan. Ako, lalo na palayo yata. Anyway, mamaya abangan nyo sa second part ng ating programa. So, maliwanag na ho yan Yung DOH, kung maaari lang na kayo ay makipag-ugnayan sapagkat meron na marami na namang tao ang tinamaan ng coronavirus dahil sa mga community pantry dyan sa barangay Matandang Balara. 56 people contracted COVID-19 matapos ang community pantry. Yan ang mahirap talaga. Pag talagang hindi kayo sumusunod sa protocols at hindi po kayo nagkikipag-ugnayan, talagang disiplina lang talaga ang kailangan. Anyway. Ano pa? Ito pong si Secretary Anyo, merong sinasabi na dyan daw po sa mga DILG, 94% ang probable na matitrace yung mga nahawaan ng coronavirus. At yung 91% nung 94% na na-trace, na-isolate po nila yan within 24 hours. Kaya sabi po ng DILG, meron daw tayong 110,378 contact tracers. Biro niyo yan. Sasabihin na naman itong mga opposition, mga kritiko. Wala daw tayong contact tracers, kulang. 110,378. Ibig sabihin, dagdag trabaho po yan. May trabaho, may sweldo yan. Yung mga walang trabaho, nawalan ng trabaho, hindi po ba?
Yan ang ginagawa ng gobyerno. At itong 110,378 contact tracers, ito ho ang kumukontak doon sa mga, halimbawa, nahawaan kayo. Yung lahat ng mga dinaanan nyo, kaibigan, o kung saan kan lugar, ititrace nila yun para mapagsabihin, na-expose ka rito sa tao ito, kailangan mag-quarantine ka. Kaya, huwag kayong mag-aalala na pag kayo ay nahawaan, meron nung tayong mga contact tracers para malaman kung sino ang pwedeng posibilidad na nahawaan din nyo. Meron nung tayong DILG Central Emergency Operations Centers. At yun ang nagre-report, kay Secretary Anyo, na 14,756 out of 15,635 na probable cases suspects. Na-trace kagad nila sa loob lamang ng 24 oras. At yung 14,266, na-isolate kagad nila. At yun daw pong 6,769 out of 8,139 na mga kumpirmadong kaso, na-trace din nila. At na-isolate po nila yung 6,410. Yun lang, sa loob lang ng 24 oras. Dito po sa NCR, medyo nagpakita nga ng downtrend ng mga kaso. Yun daw po 26,234 contact tracers natin. Na-deploy sa 11,182 out of 11,524 suspected probable cases traced and na-isolate yung pong 10,814 within 24 hours. Babalikan po natin kayo matapos ang ilang paalala sa ating studio.
Alright. Yung pong mga... ito, magandang balita ito kasi marami na rin nag-text sa atin, mga kaibigan pa natin yung mga iba eh. Hirap na hirap silang umuwi rito kasi 14 days na yung quarantine. Bakit naman daw? Nakabakuna na sila. Bakit pa 10 araw dyan sa quarantine? Ako 4 na araw sa mga bahay nila. O, ngayon, may bago na ho. May bagong regla na. At paborito sa inyo. Yung lahat ng mga mamamayan na nabakunahan na, maaari na po kayong makapasok at umalis sa bansang ito ng maiksing quarantine period. Alam niyo ba kung ilang araw? 7 araw na lamang po. At yung mamamayan o yung biyahero na nabakunahan na, 2 o mahigit na linggo matapos matanggap yung kanyang second dose o kaya 2 or more weeks makatapos yung single dose vaccine niya. Ayan, pwede na ako kayo ng sa halip na 10 araw sa isolation facility at observe niyo yung 4 na araw dyan sa bahay niyo, pwede na ho na 7 araw na lamang kayo pag kayo'y dumating. O, hindi ba maganda yan? Yung mga iba nga, nagre-reklamo sa atin may mga kaibigan na, bang ano ko na ito, pang 9 na araw ko na ito, bakunado naman ako, bakit naman nandito pa ako? Talagang ganyan ka ako, huwag magpagtiis na kayo, para sa inyo naman yan pero si Sunny Dominguez nagre-reklamo sa amin, there's no sense in that. Tama rin naman siya, bakunado nga naman ba't kailangan pang patagalin natin yan? Alam mo, Sunny, yung mga doktor natin masyadong maingat, mas mabuti na yung maingat. Pero tama ka naman, kaya pinakinggan naman ang hinaing mo. Ayan na. Kaya itong DOT, tuwan-tuwa naman. Kasi sabi niya, at least ngayon, yung mga gustong magbiyahe dito, mga turista, yun ang reklamo talaga ng mga turista. Ano nga naman nilang gagawin? 10 araw sila. Waste of time. Kung yung bakasyon nila dun sa mga pinagtatrabahuan nila, 14 na araw na bakasyon, 15. Di naubos na yung kanilang 15 bakasyon dyan sa quarantine. Hindi po ba? Kaya useless. Kaya tuwan-tuwa naman itong DOT ngayon. Ay, salamat. Sabi niya, maayos na yung mga biyahero natin, mga turista natin. May engganyo nang pumunta rito para naman makabalik na tayo uli sa dating lusog ng ating ekonomiya. Siyempre, pag walang turista, sayang lahat yung mga resort hotels natin. Mula sa Boracay, sa Mindoro, Puerto Galera, kung saan. Baguio, wala. Dead ang tourism pag ganyan. Anyway, yung DOT, meron silang 5 taong programa para daw ma-develop yung mga competent and world-class Filipino tourism professionals. Ito raw ay nilunsad nila noong Mayo 28. At ang layunin daw po nito para tuloy-tuloy daw yung supply ng mga magagaling at talagang trained na mga personnel para yun ang haharap dito sa ating mga turista. Bakit? Wala ba tayong Akala ko ba meron tayong eskwelahan para dyan sa tourism na yan? Ano bang anong uri ng training ang gagawin natin? Lang ako sa akin po, the best school would be yung actual, yung mga nagtrabaho dyan sa mga tourist spots natin. Yung experience talaga ang the best teacher. Kasi kadalasan yung sa libro, wala. Magaling ka sa libro, pagdating sa practical, wala. Sana itong programa ng DOT
Eh maganda. Kailan bakit naman parang ang tagal yata, 5 taon. Parang ang tagal. Pwede namang 1 taon lang siguro yan. Anyway, whatever it is, take advantage dun sa mga gustong maging professional tourist na magtatrabaho dyan sa mga pinupunta ng mga turista. Eh syempre, kailangan mo talaga mag-train. Kailangan mo ng training. How to meet tourists, for instance. How to attend to their needs. Kung nasa hotel ka, paano mo pagsisilbihan? Ako, yun kailangan ng training nga yun. Samantala, alam nyo ba na meron na naman tayong 1 milyon na bakuna na ibabahagi natin dun sa mga lugar na matataas ang bilang ng mga COVID-19. Kasi nakatanggap po tayo nung linggo ng 1 milyong additional doses of government-procured vaccine. At ito, ibabahagi natin sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon po kay Secretary Charlie Galvez, yung karamihan dun sa dagdag na Sinovac vaccine na dumating, ito ibabahagi po sa Visayas, Mindanao. Ito direktiba ito ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Gusto ni Presidente, yung mga lugar na nabanggit natin, lalong-lalo na yung mga matataas ang bilang ng COVID cases. Halimbawa po dyan sa Zamboanga, dyan sa Cagayan de Oro, sa Butuan, pati dyan sa Region 6, Western Visayas. Gusto ni Presidente, padala natin ang maraming bakuna dyan. May dumating 1 milyong bakuna ng Sinovac. At hindi po ba halos nakakailang milyon na ba tayo? May ng 4 na milyon. Going to 5 million na tayo eh. Dumadami na. Kaya yung mga kritiko natin siguro, iniisip nila, naku, mali yata yung mga pagpupula natin sa gobyerno. Sabi natin, walang nangyayari sa piniling mga bakuna, rollout, pero ngayon, nako, baka by December, makakuha natin yung, hindi ako magtataka kung makakuha natin yung goal na 70%. Kasi nga, yun naman, ang pasubali lang doon, kung continuous ang supply ng bakuna. Yung mga expectations natin, yung mga binili natin, yung mga pinangako sa atin ng COVAX facility, pati yung mga binilihan natin. Kung ito dumating sa tamang panahon, talagang pasok na pasok tayo. Filipinos have more, anong sinasabi, now more receptive to Sinovac. Mas marami na talaga ngayon mga Pilipino na talagang open na magpaturok ng Sinovac. Hindi po ba? Kasi sa totoo lang, kaya nawala ng tiwala ang marami sa atin dito. Kasi yung mga oposisyon, ng mga senador, yung mga kritiko, sila ang nag-umpisa nito nawala ng tiwala sa Sinovac initially. Kasi China, galing sa China. Hindi nila alam, kung sa effectivity rate, number 2 ang Sinovac Yung nabasa natin sa New York Times, number 1 na Sinopharm. Tapos yung gusto nilang Pfizer at saka Moderna, 6 and 7 lang. Pero dahil nga pinulaan nila, galit sa China, ayun. Bakit daw ang preference ng bansa natin Sinovac? Samantalang hindi. 7 nga ang kausap natin. Mabuting nga mo, at nagpadala ng libre, pero nyo libre, 1 milyon pa na o di nabakunahan yung mga frontliners natin, yung mga health workers. So, mantakin nyo kung hindi dumating yun. Pati yung sa COVAX facility, yung AstraZeneca, hirap na hirap tayo. Pero yun yung mga kritikong yan, yung mga senador na yan, nako, tingnan nyo yung mga braso niyan. Mga tinurok nila yung Sinovac. Talagang salbayan, Hayaan nyo na. Pabayaan nyo na sila.
Anyway, yung pong bakunahan ng mga economic frontliners naman, magsisimula na ho ito. In fact, nagsimula na. Ano ba ngayon? June 7 ba tayo ngayon? Di ngayon ang araw na simula ng yung mga economic frontliners natin. Sino ba mga economic frontliners? Sino pa? Di yung mga nandyan. Yung mga empleyado ng mga pabrika, mga kumpanya, yung mga basta involved sa pagpapatakbo ng ekonomiya natin. Mga empleyado. Sila. Kaya maraming matutuwa na magsisimula ng magkaroon ng maraming bakunahan. Sabi ni Secretary Duque, talagang napakalaga na maumpisa na yung bakunahan na yan. Pero ang concentration nila doon sa mga lugar na densely populated yung lugar. Ibig sabihin, maraming tao dito sa NCR. Dyan, lalo na dyan sa Tondo. Sus, Mario Joseph, galing tayo dyan. Kaya naman tayo galing kahapon. Galing din tayo kahapon. Mula Tondo, takbo tayo ng Holy Spirit. Saka na natin ikwento yun. Bigyan natin ng araw. Meron tayong mga kwento-kwento ron. Anyway, napapansin nyo ba na nag-uulan na naman? Mabuti naman kasi last week talagang ubod ng init. Sobrang init. Sabi ko ng PAG-ASA, yung Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, abay diniklara na ho na simula na ng tag-ulan dito sa ating bansa noong Biyernes. Hindi ba? Kaya matutuwa na naman yung aking mga bonsai, yung mga halaman ko, ang mga halaman ninyo. Sapagkat nandyan na naman ang ulan. Nagsimula ito nung dumating si Dante, yung typhoon na Dante. Marami rin sinulanta ito Pero pagpasok niya, yun, nag-umpisa na yung mga pag-ulan nung nakarang 5 araw. Kaya sabi po ng PAG-ASA, ito daw habagat, mananatili na naririto sa Metro Manila, pati yung western section ng ating bansa. Pero siyempre, sabi niya, may breaks in rainfall events also known as monsoon breaks. Pwede rin tumagal ng maraming araw. Kaya mag-ready na po kayo ng mga payong ninyo dyan, sombrero, jacket ninyo, mga kapote ninyo. Huwag po kayong magpapaulan sapagkat tamaan kayo ng trangkaso. Mahirap ang may sakit. Anyway, yan naman ang mga vaccination sites sa buong bansa. Inihahanda na ho pag nagkaroon ng mga kalamidad. Sabi ho ng DOH. Sapagkat, siyempre, pag may kalamidad, may problema ho tayo. Magkaroon tayo ng brownout. Magkaroon tayo ng baha. Tapos ang lakas ng ulan. Paano tayo? Kung yung bakunahan center mo, mahina ang lugar. Baka mahina yung bubong, tumutulo. Kaya naman, yung palang lugar na yung binabaha. Nako. Tinamaan ng yung electrical current. Nagbagsakan ng mga pose ng Meralco, patay. Di paano natin mapapanatili yung temperatura na kailangan ng bakuna. Kaya yung DOH, meron na silang mga backup power, yung mga generator. At saka pinipili nila yung lugar na mga hindi pa pwedeng babahain. Sa madalit sabi, ngayon pa man, nakahanda na ho sila. So, maganda hong balita. Ito naman si BP Len. Talaga naman ito si BP Len. Meron na namang sinasabi. Nabalitaan niya yata yung 1 milyon daw.
ilang daang libo ang na-spoil. Hindi o totoo yun. Ikaw naman, Ate BP Lenny, pagpapaniwala ka sa chismis eh. Nagre-react siya, sabi niya, inexcusable ito. Pag nasisiraan tayo ng mga bakuna, lalong-lalo na sa mga lugar na may mga brownout. Hindi. Alam mo, Ate BP Lenny, meron ng mga ready doon. May mga generator na. Alam mo naman ng mga ibang mga salbahe, ikinakalat nila yung mali, mga peking balita. Hindi totoo yun. Huwag kang magpapapaniwala doon. Ano pa ba? Sabi nga ho niya, si Chairman Benhar Abalos ng MMDA, wala naman daw bakuna na ibinigay ibinahagi sa National Capital Region ang nasayang dahil ito'y nag-expire. Kasi napabalita rin na 1 milyon yata ang hindi nabakunahan ng second dose. Hindi rin totoo yun. Pinasinungalingan din ni Secretary Charlie Galvez yun. Kuminsan kasi talaga namang ang balita meron lang pinalipad. Naniniwala naman kagad. Tapos ibinabahagi, sinishare naman kagad. Hanggang akala mo totoo na. Ayan ang problema dyan. Hindi totoo. Walang katotohanan yan. Kaya, Ate BP Lenny, huwag ka masyado magpapapaniwala sa mga naririnig mong kwento, ha. Magtanong ka muna sa programa natin. Ikaw naman. Hindi ko malaman kung masama ba loob mo sa akin, Ate BP Lenny? Kasi, nung birthday mo, tinext kita, kahaba-haba ng text ko, ganda-ganda ng text ko sa'yo, hindi mo man lang ako sinagot. Masama yata loob mo talaga sa akin. Nung nagdiwang tayo ng ating karawan, sinulatan mo pa ako at sinagot naman kita. Magkaibigan pa rin tayo. Yung akin naman yung pagpuna ko sa iyo, yun kontrapuna sa ginagawa mong pagpuna naman sa pamahalaan na wala namang batayan sa katotohanan. Kaya stay cool ka lang. Pag tumakbak ang gobernador ng Camarines Sur, baka malay mo. Di ba? Baka mapaniwala mo kung iboto kita. Depende. Kaya lang, magaling yung mga Villapuerte lalo na yung bata. Anyway, teka muna, pahinga muna tayo. Medyo nanunuot na yung ating lalamunan Balikan po natin ngayon. Ito na yung mga numbers. Ito yung number na iti-text nyo kung sino yung kumakanta doon sa whose voice sounds familiar. Yun po ang contest. Meron pong 1.375 million pesos na ibabahagi sa mahigit na 4,000 tao ang mananalo doon. Kinumpit-kumpit na ho natin yun. So ito yung mga numbers. 0938 766 2000 0938 766 2000. Yung number, yung pangalawang telepono, 0938 878 10000. 4 na 0 ito. 0938
0917-781-0000. O yan. Yan o lisensyado yan. Ang alam ko, smart yata yung telepono yan. Doon nyo lang o. Pero para masiguro, na alam nyo yung contest na ito, gawin nyo. Google nyo. Whose voice sounds familiar? Facebook. Nandun ang detalye. Pero yung mga tinatamad sa inyo, yan na i-text nyo. Pero mas mabuting alam nyo kung paano. Saka para marinig nyo. Paano nyo hulaan kung sino yun kung hindi nyo maririnig yung boses? Hindi po ba? Anyway, meron nung tayong ibabahagi sa inyo, kaugnay naman sa Amerika, nginalanan na ho ang Pilipinas. Natatanggap daw tayo ng mga bakuna at yung pagdating dito mukhang malapit na. Sa ngayon po sa White House, yun yung parang Malacanang ng Amerika. Doon nakatira ang presidente nila. Nginalanan po ang ating bansa na isa sa mga tatanggap ng donasyon ng bakuna. Hindi po ba? Kaya tayo nahirapan na kumuha ng mga bakuna ng Pfizer saka Moderna. Kasi nga, mayroong batas sila doon na kailangan mauna muna silang lahat. Siguro, ilang milyon na yun na bakuna, kaya pwede na silang mamigay. So, magdodonate po sila ng 80 milyong bakuna worldwide. In other words, ayun, generous sila ngayon kasi tapos na sila. Di salamat naman, United States of America. Hindi na United States. Dahil ba, nagkakagulo sila ron sa politika. Kasi itong si Trump, mukhang active na naman. Gustong bumalik sa pagkapangulo. Kaya nga, hindi na United States daw Divided States of America na sila ngayon. Samantala, ito naman daw, Estados Unidos, naghihintay ng desisyon ni Presidente Duterte, kaugnay naman doon sa ano bang mangyayari dyan sa Visiting Forces Agreement. Kasi sabi nung US Embassy Charge d'Affaires, si John Law, ito naman daw dalawang bansa, ang Amerika at ang Pilipinas, talagang gumugol ng ilang linggo para pag-usapan nila at ito naman daw productive. Maganda rin yung mga usapan nila. Pinag-uusapan nila, ano ba? Titigil ba natin yung Visiting Force Agreement? Tutuloy ba natin? Ano? Meron ng mga specific na mga mungkahi, particular na mga mungkahi, kaugnay po sa pagka-clarify or pagpapalakas ng mga pagpapatupad ng DFA. Sa ngayon po kay Ambassador Jose Romualdez, si Babes Romualdez, naghihintay daw po ang Amerikano ng desisyon ng Presidente Duterte. Kasi hindi pa malaman kung matatandaan po ninyo, di ba? Ito'y pinasuspindi ni Presidente ang pagpapatupad. At sinuspindi niya rin yung pagpapatupad. Sa ngayon, hindi pa natin alam. Di tingnan na lang ho natin. Ito namang kaibigan natin tiga Cavite na senador. Sumausaw na naman dito sa, tatakbo raw itong presidente. Ewan ko ba kung tatakbo ito. Sabi niya, yun daw pagitan ng Amerikano at Pilipino kaugnay sa darating ng mga bakuna. Di niya rin malaman kung ito'y may kaugnayan sa Visiting Force Agreement. Kung baga, yung bang pagpapatuloy ng BFA, kasama rito sa pag-donate ng bakuna. Madalit sabi, tuloy natin ng BFA, pero darating yung mga bakuna. Parang may konsiderasyon ang ibig sabihin.
Ay, nako, huwag na ako kayo mag-i-speculate dyan. Kahit talaga itong mga kaibigan natin dyan sa Senado. Antayin na natin si Presidente and Chief Architect ng Foreign Policy. Let him decide. He is accountable only to the Filipino people. Ayan ang mahalaga dyan. The wisdom or the folly of his foreign policy will have to be decided by history, not by the critics or these opposition senators. Samantala, yung pong natatandaan niyo itong kaso ni Maria Ressa, hindi ba, dinimanda siya ni, sino itong nagdimanda sa kanya? Si King. Yung private complainant na si King. Hindi ba, si Wilfredo King, ano siya, na convict itong si Maria Ressa. On appeal nga yung yung kanyang conviction. Tapos meron pa akong demanda. Kasi inulit niya yata, nirepublish niya. Anyway, itong isang kaso, inurong na ho ni Wilfredo King. Sabi niya, sa halip na paggugulang ko ito ng panahon, dito na lang sa pandemic, mabibigay na lang ako, gagastos ko dito, magbibigay na lang ako ng donasyon. Ayaw ko, ilang milyon yung donasyon niya. Sana raw magkaroon na ng leksyon itong si Maria Ressa na wag nang maninira, wag nang siraan ng puri ang mga taong kagaya niya. Ito raw, pag-urong niya, ito ay pruweba kasi hindi ba, sinasabi na ito si Wilfred King, parang sinasabi nila na may kinalaman ang presidente rito, Malacanang, sa paghahain ng demanda. Hindi ho totoo yun. Kaya para mapatunayan daw ni Mr. King, siguro naman daw, naturuan na ng leksyon itong si Maria Ressa. Iuurong na niya na lang. Sa halip na mag-aksaya siya ng panahon sa kasong ito, he will focus, concentrate sa pagtulong dito sa mga nangangailangan ng ayuda, tulong, pagkalinga ng mga tao dahil dito sa nilikha ng pandemya. Kaya meron siyang personal na pakiusap kay Maria Ressa. Sabi niya, sana sa mga susunod na panahon, ikaw ay maging maingat sa mga facts mo bago mo i-publish na makakasira sa reputasyon ng tao, makakasira sa pangalan ng tao, lalong-lalo na sa panahon ngayon na hindi ito ang panahon ng pag-aaway. Ito ay panahon ng iwaksi muna natin yung ating mga hindi pagkakaintindihan at humanap tayo ng mga kaparanan upang matulungan natin ang pamahalaan at ang ating mga kababayan sa panahon ng pandemic. Ano pa? Meron akong nabasa. Sabi ni Federico Pascual, isa ito sa mga anti-Duterte. Ito mga pusakal ito Wala rin nakikitang kagandahan na ginawa si Presidente Duterte rito. Ewan ko ba kung ano namang nakakain ito. Sabi niya, kung tatakbo raw ang Mayor Sara ng Davao at si Presidente bilang Vice Presidente ni Sara sa susunod na buwan, next month, sigurado raw panalo. Yun, sa lahat ng sinabi mo yun, ang tama ka. Kahit na hindi sa next month, kahit na ngayon, kahit na sa 2022, kahit na sa Mayo, halalan, talagang mananalo yung mga yan. Kaya lang, sabi nitong si Federico Pascual, teka muna. Bakit? Wala na bang iba? Labag yan sa saligang batas. Parang circumvention niya. Yung linya ni yung linya ni Ed Silagman. Tsaka sabi niya, di ba, labag din sa saligang batas yung dynasty. Di ba dynasty yan? Wala naman nung batas pa na nagsasabi kung ano ba ang dynasty. Pero anyway,
sa isang programa natin, iisa-isay natin yung mga binibigay na argumento laban sa pagtakbo ni Presidente bilang Vice Presidente. Yung constitutionality, although meron na tayong pagsusuring ginawa dyan. Pati sa dynasty, meron pang ang isa isang alkalde. Yung kaibigan niya na yata natin si Maris ko nagsabi nun Hindi raw siya boboto dun sa kandidato na parang nagmamana lamang ng presidency. Mana-mana, hindi pwede rin yung mana-mana. Ikaw naman. Mayor Isko, alam mo, there's no such animal as you inherit a position, whether it's just for president, vice president, mayor, governor, councilor, barangay, no such animal. You know why? Kasi hindi naman yung, halimbawa, yung tinatawag na pagmamamana, namatay ang magulang mo, may kayamanan, mamanahin mo. Hindi naman ganun yun Kasi, yung serbisyo publiko, yung mga posisyon na yun ay binubutohan ng tao. Mga botante ang silang magdidesisyon doon. Hindi mana yon. Kung nanalo, hindi ibig sabihin nagmana ka. Ibig sabihin, ikaw ay binigyan ng mandato na manungkulan doon sa posisyon na tinakbuhan mo. Kung nagkataon na yung tinakbuhan mo ay dating posisyon ng magulang mo o ng kapatid mo, ng asawa mo, hindi ibig sabihin, minana mo yon. Sapagkat pwede kang tanggihan ng elektorado. Mali ang ano mo doon. Unless na you were taken out of context, baka naman ang ibig mo sabihin na talagang walang mana-mana sapagkat yung tao pa rin ang magdedesisyon. Kung yun ang talagang gusto mong ipahiwatig na mali ang lumabas sa media, agree ako sa iyo. Pero yung sasabihin mo, pag ikaw ay tumakbo, anak ka ng presidente, minamana mo, mali ka doon. Anyway, mukhang inabot na naman po tayo ng oras. Palagi tayong kulang sa oras. Minsan nga ho pala, by the way, marami yung nagte-text sa atin. Humingi ho ng tulong sa lahat ng mga pinupunta natin. Kung maaari lang ho, dun sa ating email, doon nyo ipadala yung mga hinihingi nyong tulong. At doon naman sa nakatanggap ng telepono ko o telepono ng staff ko. Ito yung ilalabas ako natin sa screen. Dito kayo magbigay ng inyong mga hinaing o mga request. ocplc.neb@gmail.com. Doon nyo ilagay kasi para may refer kagad natin doon sa mga ahensya ng gobyerno. Doon naman sa mga kumuha ng telepono ko o naibigay ko yung telepono ko sa inyo. Pag meron kayong pangangailangan, kung pwede lang i-text po ninyo yung inyong suliranin, pero ikumpleto nyo. Unang-una, kumpleto nyo yung pangalan nyo, kumpleto yung address ninyo, kumpleto nyo yung detalye tungkol sa inyo, anong kailangan nyo, kung gamot. Tsaka huwag nyo kalimutan, i-text nyo yung telepono ninyo. Hindi porket kayo'y nag-text sa akin, nandun yung telepono nyo. Nako, malaki yung atraso. Malaking waste of time. Bakit kanyo? Kasi pag finorward ko yung text message ninyo, doon halimbawa kay Secretary Rolly, kay Secretary Belio, wala ho yung telepono nyo, hahanapin ko pa. Sa dami ho ng mga nagte-text sa akin, hindi ko naman ho nire-record ang bawat isa. Kaya kailangan i-text nyo na, diretso na, yung kailangan nyo, pangalan nyo, pati telepono, ilagay nyo na rin doon. Para pag finorward ko, kagaya ngayon, yung isa, hindi nyo sinabi, kaya si Secretary Rolly, Sec, ano bang telepono niya? Di hahanapin ko na naman. Papsak ko, hahanapin nyo sa dami. Maliwanag ko Okay.
Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantala nagpapaalam at nagpapaalala po sa inyong lahat, magsuot po kayo ng inyong face mask, ng inyong face shield. Huwag niyo pong kalilimutan na pag kayo ay nasa labas na, better be sure na kayo po ay mag-observe ng 2-meter distance or 6 feet. At huwag niyong kalimutan, magkakita kayo ng restroom, maghugas kagad kayo ng kamay. Water and soap. And syempre, huwag niyo kalilimutan, no? Yung sabi ng mga doktor, kailangan tayo magpalakas ng ating mga katawan. Strengthen your immune system. Kumain kayo ng gulay, ng prutas. Uminom ng maraming tubig. Mag-ehersisyo sa umaga. Matulog kayo ng 8 oras. Tapos, pag magandang may araw, ngayon may tag-ulan na naman. Pero hindi naman palaging araw-araw umuulan. Ay magpainit kayo para sa inyong vitamin D. So, hanggang bukas na muli. Magkikita na naman tayo alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ang inyong lingkod nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo and I love you all. Alam mo, hindi ako kampanya, but Sal Panelo would be a very important asset kung tatakbo ka. Kung mapilit kitang magtakbo. Alam mo, gano'n ka lang, magdamit. Bakit ka ba magdamit ng gano'n? Pero okay naman, gusto man na siguro ng tao. But I said, we would be lucky, the entire kayong mga kababayan, maswerte kayo si Panelo, magamit ninyo ang utak ni Panelo. Sayang. Gamitin natin. Make him whatever in the future. Marunong.